Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veg Eskwela. Sa ating webinar series, tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at sa webinar na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aani at pag-iimbak sa mga inaning gulay. Isa sa mga kagalakan ng paghahardin ay ang makapagbigay sa iyong pamilya ng isang homegrown at ligtas na mga gulay sa labas mismo ng iyong pintuan, sa likod o sa harap ng bakuran. Ang bentahe ng pagkakaroon ng hardin sa bahay ay maaari mong piliin at tikman ang iyong mga gulay kapag nasa pinakamainam na lasa ang mga ito. Ngunit paano mo malalaman kung kailan aanihin ang iyong mga gulay? Ano ang pinakamahusay na mga kondisyon para sa pag-imbak ng iyong mga homegrown vegetables? Sa pag-aani, kailangan nating tandaan ang tatlong bagay na ito: sa tamang edad, sa tamang panahon, at sa tamang paraan. Kapanahunan ng ani ay isang mahalagang salik na dapat isaalang-alang sa pag-aani. Mag-ani ng gulay sa pinakamainam na kapanahunan. Kapanahunan ay ang yugto kung saan ang isang kalakal ay umabot sa sapat na yugto ng pag-unlad. Ang mga petsa ng maturity ay karaniwang ipinahayag sa mga araw pagkatapos ilipat tanim o DAT. Karamihan sa mga binhing magagamit sa komersyo ay binabanggit ang mga inaasahang araw pagkatapos ng paglipat tanim sa kapanahunan o pag-aani. Ang pinakamainam na kapanahunan sa pag-aani ay isang napakahalagang determinant sa panghuling kalidad ng produkto. Halimbawa, ang mga prutas at gulay na pinili ng maaga o huli ay mas madaling kapitan ng pisyolohikal na karamdaman at may mas maikling buhay ng imbakan kaysa sa mga pinili sa wastong edad o kapanahunan. Ang mga hindi pa hinog na prutas o gulay ay maaaring hindi ganap na mahinog. Ginagamit ang mga index ng kapanahunan upang malaman ang simula ng unang peak harvest date at kadalasang kinakalkula mula sa petsa ng pagtatanim o DAT. Bilang halimbawa, pinakamainam mag-ani ng mga kamatis sa antas number 4 na sa pagitan ng 30 to 90% na kulay rosas o pula. Ito ay para sa pinakamainam na lasa ng sariwang ani. Ang Calixto F1 na talong ay mahihinog sa loob ng 55 to 60 days pagkatapos ng paglipat tanim. Maaaring mag-iba ang mga index ng maturity sa bawat iba't ibang variety. Halimbawa, ang Diamante Max F1 ay magiging mas maaga sa 60 to 65 days pagkatapos ng paglipat tanim, kumpara sa Garnet F1 na 70 to 80 days pagkatapos ng paglipat tanim. Kung kaya't bakit kailangang piliin ang isang mas mahabang pagkahinog kumpara sa iba? Gumagawa ang Garnet F1 ng mas malalaking bunga ng kamatis na maaaring dahilan ng pagtaas ng DAT. Maaari nating ihambing ang mga index ng maturity para sa Red Hot F1 at Superheat F1, parehong mainit na sili o hot pepper. Ang Red Hot F1 ay nahihinog ng mas maaga, 70 to 75 days pagkatapos ilipat tanim, kumpara sa Superheat F1 na 80 to 85 days pagkatapos ng transplanting. Maaaring mas mahaba ang Red Hot F1 habang mas mataba ang Superheat F1. Ang Django Dos F1, isang mahabang berdeng sili na may mas banayad na anghang, ay tatagal ng 65 to 70 days pagkatapos ilipat tanim. Mas mabilis mag-mature ang mga pipino. Ang aming halimbawa, Legacy F1, gugulang sa loob ng 38 to 40 days. Ang melon na Sweet Harmony F1 ay mahihinog sa loob ng 55 to 60 days.
mas tumatagal ang kalabasa. Ang PIA F1 ay mangangailangan ng 70 to 75 days pagkatapos ng paglipat tanim. Ipinapakita sa slide na ito ang mga index ng maturity ng leguminous crops. Sitaw, makisig at snap beans sagana, parehong manghihinog hanggang 50 days pagkatapos ilipat tanim. Ipinapakita ng talahanayang ito ang mga index ng maturity para sa mais. Yellow corn sweet supreme F1, white corn sweet pearl F1, at white and purple corn purple sweet F1. Kung mas mahaba at mataba ang cob, mas magtatagal ito na mag-mature. Tandaan, para sa mga namumungang gulay, pinakamainam anihin ng maaga upang mabawasan ang pag-load ng init. Mag-ani ng may pag-iingat sa madaling araw dahil ang mga halaman ay malutong at madaling masira. Samantalang para sa mga madadahong gulay, pinakamainam na anihin bandang hapon hanggang gabi upang mailak ang moisture content at magtagal ang pagiging bago ng mga dahon. Tandaan, may mga gulay na hindi basta-basta nabubunot o hinihiwa ng kamay. Ang mga tools ay makakatulong na gawing mas madali at mas mabilis ang pag-aani para sa higit na mahusay na pag-ani ng ating mga gulay. Mag-ingat, bawasan ang mga pisikal na pinsala upang mapanatili ang kalidad. Iwasan ang paghila ng mga prutas. Gumamit ng matatalas at malinis na kasangkapan. Gumamit ng maliit na lalagyan o banig upang kolektahin ang mga ani at panatilihin ang mga itong walang kontak sa lupa. Ang unang tuntunin sa anumang prutas at gulay ay patuloy na pagpitas ng ani. Suriin ang mga halaman bawat 2 araw at tanggalin ang mga prutas bago sila maging masyadong malaki o sobrang hinog. Kaya patuloy na mamitas upang mapanatili ang pag-aani. Ang lahat ng mga gulay ay nangangailangan ng tubig. Ang mga halaman na kulang sa tubig ay mabilis na napapabagal ang produksyon. Layunin na magdilig ng regular para sa pare-parehong kahalumigmigan ng lupa na isasalin sa mga nabuong bunga na walang fruit cracking. Huwag magtipid sa pagpapakain sa iyong mga pananim. Ipagpatuloy ang pag-spray ng angkop na natural na likidong pataba sa mga namumungang gulay tulad ng mga kamatis, sili at talong. Ang pagpapakain sa iyong mga halaman gamit ang homemade na pataba ay nakakatipid ng pera at nagre-resulta din sa mas mahusay na kalidad ng bunga. Itaas ang mga mulch gamit ang bagong material. Ang dayami na walang buto ay isang mahusay na mulch para sa maraming mga pananim na namumunga. Ito ay natural na puno ng potassium na gustong-gusto ng mga halamang namumunga at mga pod-bearing plants. Ang mga pinagputulan ng damo ay isang handang kamay na mapagkukunan ng instant mulch din at makakatulong na panatilihing malamig at mamasa-masa ang mga ugat ng halaman sa mainit at tuyong panahon. Putulin ang nakasabit na mga dahon at kumilos kaagad upang tanggalin ang mga naubos na pananim upang ang mga natitira ay masihan sa maraming sikat ng araw at magandang sirkulasyon ng hangin. Ang mga ito ay mga simpleng diskarte, ngunit sa pamamagitan ng paglalapat ng bawat isa ay halos tiyak na makakakuha ka ng mas maraming ani mula sa iyong mga namumunga at pod-producing na mga gulay. Tamang-tama, anihin lang natin ang kakainin natin sa parehong araw na tinitiyak ang pagiging bago ng ating mga pagkain. Ngunit kadalasan, hindi natin maiiwasan ang pag-aani ng mas marami kung ang ating mga halaman ay nagbibigay ng higit sa maaari nating makonsumo kaagad. Kaya't pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pag-iimbak ng ating mga gulay.
Hindi lahat ng gulay ay magkakapareho na mangangahulugang walang solong pinakamahusay na paraan upang iimbak ang lahat ng mga ito. Ang mga sariwang gulay ay lubhang madaling masira at medyo maikli ang buhay. Ang mga ito ay nabubuhay, humihingang tissue na nagsisimulang tumanda kaagad pagkatapos ng pag-aani. Ang mga gulay ay sumasailalim sa mga pagbabago sa programa pagkatapos itong anihin. Mayroong 3 salik na humahantong sa tuluyang pagkasira ng mga sariwang gulay. Ito ay respiration, transpiration, at senescence. Ang aktibidad ng metabolismo sa sariwang gulay ay nagpapatuloy sa maikling panahon pagkatapos ng pag-aani. Ang enerhiya na kinakailangan upang mapanatili ang aktibidad na ito ay nagmumula sa proseso ng paghinga. Ang paghinga ay nagsasangkot ng oxidation ng mga asukal upang makagawa ng carbon dioxide, tubig at init. Sa panahon ng post-harvest handling at storage, ang mga sariwang bunga ay nawawalan ng moisture sa pamamagitan ng kanilang mga balat, sa pamamagitan ng proseso ng transpiration. Habang nawawalan sila ng tubig, lumiliit ang mga sariwang ani sa laki at bigat o nalalanta. Ang senescence ay natitrigger ng ethylene. Ang ethylene ay isang hormone ng halaman na responsable para sa pagkahinog at iba pang mga tugon na ginagawa ng mga tissue ng halaman, lalo na kapag nasugatan o na-stress. Ang wastong pag-iimbak ng mga gulay ay magpapanatiling sariwa at ligtas ang mga ito na kainin. Ang ilang mga gulay ay dapat na nakaimbak sa refrigerator, habang ang iba ay pinakamahusay na nakaimbak sa temperatura ng silid o sa isang malamig at tuyong lugar. Habang nag-uuwi tayo ng mga sariwang bunga, gusto nating mapanatili itong sariwa. Naisip mo na ba kung paano ito panatilihing mas matagal? Mayroong ilang mga paraan ng pag-iimbak na makakatulong para sa mas mahabang buhay ng ating mga ani. Ang mga prutas at gulay ay hindi magkakasama. Maraming prutas ang gumagawa ng ethylene, isang natural na hormone ng halaman na inilalabas sa anyo ng gas. Tinitrigger nito ang mga sel na bumaba at ang prutas ay nagiging mas malambot at mas matamis. Ito ay gumaganap bilang isang ripening hormone na maaaring magpabilis ng pagkasira. Ang mga gulay ay kailangang huminga. Magbuta sa mga plastic bag kung saan mo ito iimbak o itago ang mga ito sa mga reusable mesh bag. Ang isang airtight plastic bag ay ang pinakamasamang pagpipilian para sa pag-iimbak ng mga gulay. Huwag mag-impake ng mga gulay ng mahigpit na magkasama. Alinman, kailangan nila ng espasyo para sa sirkulasyon ng hangin o mas mabilis silang masisira. Imbakin ang mga gulay ng hindi hinuhugasan. Huwag linisin ang mga produkto hanggang handa ka ng gamitin ito. Ang paghuhugas ng mga prutas o gulay bago itago ang mga ito ay nagiging mas malamang na masira dahil sa kahalumigmigan na naghihikayat sa paglaki ng bakterya. Bell peppers. Ang pinakamahusay na paraan upang mag-imbak ng mga bell peppers ay sa refrigerator, hindi nahugasan. Ang natitirang kahalumigmigan ay maaaring maging sanhi ng mga ito na mabulok ng maaga. Kaya naman mas mabuting hugasan mo ang mga ito bago mo ito gamitin. Ampalaya. Maaari mong panatilihing nakabalot ang bitter gourd sa isang paper towel, sa isang butas-butas na plastic bag, sa drawer ng gulay ng refrigerator sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Upo. Maaari mo itong itago ng direkta sa refrigerator. Repolyo. Ang repolyo ay pinakamahusay na nakaimbak sa crisper drawer at hindi dapat putulin hanggang handa na para gamitin. Kung nag-iimbak ng hiwa ng repolyo, pinakamahusay na balutin ng mahigpit
o bag. Mga carrots. Una, putuli ng anumang berdeng tuktok. Sila ay kumukuha ng kahalumigmigan at nagiging sanhi ng mga carrot na malata ng medyo mabilis. Ang mga pinutol at hindi nabalatang carrots ay maaaring ilagay sa refrigerator sa isang hindi nakasealed na zip-top na bag sa crisper drawer sa loob ng humigit kumulang 2 linggo. Kinchay. Para mapanatili itong malutong, ilagay sa refrigerator na nakabalot ng mahigpit sa aluminum foil, hindi plastic wrap, para makatakas ang ethylene gas na ginagawa nito. Muling balutin ng mahigpit pagkatapos ang bawat paggamit. Mga pipino, ayaw nila ng malamig. Kung kailangan mong palamigin ang mga ito, gawin ito ng hindi hihigit sa 3 araw. Ang mga pipino ay sensitibo rin sa ethylene gas, kaya ilayo sila sa mga saging, melon, at kamatis. Talong. Panatilihin ang talong sa isang malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw, at gamitin ito sa lalong madaling panahon pagkatapos anihin o bilhin. Bawang. Mag-imbak sa temperatura ng silid sa isang bukas na lalagyan upang payagan ang sirkulasyon ng hangin. Huwag tanggalin ang proteksyon ng balat ng clove hanggang sa handa mo na itong gamitin. Leafy greens. Ang trick sa pagpapanatiling sariwa ang mga madahong gulay tulad ng lettuce at spinach sa iyong refrigerator ay tinitiyak na malayo ang mga ito sa anumang moisture. Ligtas sa loob ng iyong crisper drawer. Maswerte ka kung hinuhugasan mo at patutuyuin ng buo pagkatapos ay iimbak ang mga ito sa isang plastic bag na may isang tuwalya ng papel. Okra. Itago ang mga ito sa isang bag na papel at siguruhing walang hangin na makakapasok. Sa ganitong paraan, ang iyong okra ay mananatiling sariwa sa loob ng 1 o hanggang 2 linggo. Mga sibuyas. Ang mga sibuyas ay maaaring itago tulad ng bawang sa temperatura ng silid sa isang countertop. Ilayo lang sila sa patatas at huwag ilagay ang mga ito sa refrigerator. Ang halumigmig at malamig na temperatura ay magiging sanhi ng mga sibuyas na maging malambot. Ang pag-iimbak sa kanila mula sa liwanag ay nakakatulong din na hindi sila maging mapait. Patatas. Itago ang mga ito sa isang madilim at malamig na lugar. Ngunit huwag ilagay sa refrigerator. Ang malamig at mamasa-masa na hangin sa refrigerator ay nagiging sanhi ng kanilang mga starch na maging asukal na maaaring makaapekto sa lasa. Kalabasa. Itago ang iyong sariwa, hindi pinutol na kalabasa sa isang malamig at madilim na lugar, tulad ng basement o aparador, kung saan hindi mapapapilis ng sikat ng araw ang paghinog nito. Mga kamatis. Hayaang mahinog ang buong kamatis sa counter. Pagkatapos ay ilagay ang mga ito step side down sa isang plato sa refrigerator. Sitaw. Ang mga long bean ay itatabi sa refrigerator sa loob ng 2 hanggang 3 araw sa isang saradong plastic bag. Narito na ang aming mga nakaimbak na gulay, handa ng lutuin at kainin. Maligayang pagkain! Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada Store. Hanggang sa muli!